ambush interview natin si Kalingap Dan. Kasi ito yung boy abunda ng Kalingap. Ngayon naman, kakausapin siya ng Chris Aquino ng Kalingap. Ikaw pala, Chris Aquino. Ayan, magandang hapon Kalingap Dan. Hello po, Ma'am Ate Rhea. Ayan, kumusta? Okay lang. Ayan, medyo bihira lang tayo magkakita, no? Kumari at kumpari pala tayo. So, hindi na papadan ang tawag ko, kumpari na pala. Okay lang ang buhay, Kalingap Dan. Okay na okay, masaya naman po. Masaya. Dahil tuloy-tuloy ang ating charity at supporters ay dumadagdag po. Kaya masaya po na maraming nagmamahal sa atin. Siyempre, unang-una, congratulations kasi sa una mong pabahay. Ay, thank you po. At nandun ka na, di ba? Yeah, opo. Hindi ko din inasahan na makaka-attend din ako doon sa una mong pabahay. Salamat sa suporta niyo po. At, sana ay more, no? Tuloy-tuloy. Naumpisahan mo na. Sana po ay dumaan pa at yun nga, masundan pa po sana. Oo, masundan pa yan. So, and congratulations kasi syempre patok yung love team mo ngayon. Ay, thank you po. Dahil thank you din syempre kay Kalingap Rab na nabigyan tayo ng opportunity na mas makilala. Inasahan mo ba, Kalingap Dan, na magkaroon ka ng love team dito sa Kalingap? Syempre nung una hindi. No. Hanggang sa dumating sa time na pwede na tayo magkaroon ng love team. At si Kalingap Rab syempre hindi ko naman pwedeng tanggihan kasi bilang staff niya at naman to, hindi lang naman para sa kanya, para sa akin din at dun sa beneficiary na makakatulong talaga. And ayun, ngayon maraming nagsusupport na natutuwa, kaya salamat po sa mga bumubuo din ng Team Dadit and Team Dandit. Yan, maraming salamat po sa inyo sa suporta niyo. Ayan. So alam ko, Kalingap Dan, na marami pang hindi nakakakilala talaga kay Kalingap Dan, no? Yung mga baguhan pa lang sa Kalingap, no? Opo. Sino nga ba si Kalingap Dan? Ako po ang pinsan ni Kalingap Rab. Tatay ko po si Kuya Brooks at si Kuya Val ang aking tito. So, at si Insan Roel ang ating pinsan din. Na kapatid naman ni Tito Owi, sila Kuya Brooks. So, Kalingap Dan, ikaw ay lumaki sa Maynila. Opo. No. Talagang laking Maynila tayo. Manila boy. Manila boy. Ngayon po tayo nagpuntang probinsya. Pero mag-ano na ako dito, mahigit 2 taon na rin sa simula nung nagkalingap ako. Kaya, ayun, nandito pa rin tayo ngayon. So Kalingap Dan, bakit di ba may trabaho ka doon sa Manila? Meron po. Meron. So, bakit mo give up yun? Parang i-invite nga ako ni Kalingap Rab eh. Okay. Tita Edna, nasubukan ko nga daw po dito, sumama sa kanila. And hindi, unang-una syempre pinag-isipan ko pa kasi parang mahirap din mag-resign. Tapos di naman sigurado yung pupuntahan. Pero parang na lang, bahala na. Sabi ko bakit hindi ko subukan. Kasi tiwala naman ako kay Kalingap Rab na hindi ako papabayaan. Kaya kahit first time ko lumayo doon sa mama ko sa Manila, talagang sinubukan ko umalis sa comfort zone. Kaya ayun, ngayon ito na po si Kalingap Dan. Okay. So yung pagpunta mo dito, Kalingap Dan, sa Dait, aware ka ba na pasukin yung social media? Nung pa rin, nung bago pa lang, yung sabi na ni Kalingap Rab, kukunin niya ako, parang staff niya. Staff muna. Siyempre, expected ko na makikita sa vlog. Pero hindi ko man naisip na magkakasarili akong channel. So, paunti-unti, step by step, parang inantay ko lang yung mga advice ni Kalingap Rab kung kailan ako gagawang channel. So ayun. So pag mo dito, paglagi mo dito sa Dait ng mga ilang buwan, kasi hindi agad nag-channel ka, 'di ba? Parang sumasama-sama ka pa kay Kalingap Dan, kay Kalingap Rab. Then na-adapt mo na yung pagiging vlogger sa pagsama-sama. Sa pang-araw-araw na ginagawa, tapos nasanay pa unti-unti sa humarap sa camera, hanggang sa masanay din matuto mag-vlog, hanggang sa mag-interview, maglingap, mag-charity. Ayun, talagang nahasa at nagustuhan talaga yung ginagawa ng Kalingap. Yung pagpasok mo sa Kalingap
Papa Dan, ano yung charity, yung 'di ba syempre nag-interview ka rin, no? Parang on the spot interview gagaya nito. O mas saan ka mas hiyang sa pagiging charity or mag-interview? Dati kasi parang nung nagcha-charity ako, hindi naman ganoon pakakilala ang channel ko. Mahina ang charity vlogs ko. Syempre gumawa ako ng paraan na mas magkaroon ng revenue para makatulong. Ayun nga, doon ko nakuha na nagustuhan ng karamihan yung mag-interview ko sa buong Kalingap, na nakilala niya kayong lahat, na doon din umangat ang channel ko, kaya salamat. Kaya yun, natatawag tayo dati na yung Boy Abunda. Pagdating daw sa interview na natutuwa sila sa ganung content ko. Kaya ayun, salamat po dahil doon na nakilala ko rin kayo, mga partners, na nalaman ko yung mga buhay niyo bago kayo naging Kalingap. Kaya ngayon na tumaas or nakilala tayo, yan, kaya nagpo-focus na ako sa charity. Na alam ko naman na maraming sumusuporta para mas makatulong po tayo. Yun po. Ito, Papa Dan, at siyempre si Kuya Brooks, din, vlogger din, charity yung papa mo. No? Parang nasa dugong matubang na yung pagiging social influencer. Dumami na po kaming mga matubang dito na nag-vlog. Oo, kaya nga. So, ito, Kalingap Dan. So, nagmana ka kay Kuya Brooks. Saan? Nagre-react si Kuya Brooks. Nagmana ka? Saan ka nagmana? Payag ka ba doon? Nagmana ka daw kay Kuya Brooks? Sa pagiging madaldal. Ay, hindi naman ako madaldal. Ay, matahimik po si Kalingap Dan. Sakto lang. Sakto lang. Oo. Pero yan, shy type yan si Kalingap. Nung unang-una po na talagang nahihiya ako sa pag mga naka-live. Kaya dati hindi rin ako nagla-live kasi nawawalan ako ng sasabihin. Oo. Para minsan nga pag wala kang matapik. Wala na isa-shoutout. Pero nag-enjoy ka naman ngayon sa buhay mo dito sa Daet. Naman, masayang-masaya na marami na tayong nagawa dito bilang isang Kalingap. At patuloy pa rin naman tayo sa ating misyon. At mga dadating pa dyan na mga na ewan natin kung ano pa yung mga pagsubok natin dyan na handa naman nating harapin. At handa naman tayo pang sa mga challenges dyan sa buhay. So Papa Dan, isa ako sa na-prank mo nung yung previous mga video mo nung uuwi ka ng Manila. Isa ako doon. So if ever na papipiliin ka, uuwi ka ba talaga ng Manila or mag-i-stay ka lang dito sa Daet? Kasi sa ngayon wala na akong naisip na gagawin sa Manila para umuwi. Parang umuwi na lang para bumisita. May gagawin katulad ng pag-uwi ko nung nakaraan, kaya naman ako umuwi kasi binisita ko lang sila mama at meron akong inasikaso. Parang isang araw lang ako doon tapos umuwi din agad. Yun na lang. Pero kung uuwi man ako doon, siguro ang magiging dahilan nun yung talagang trabaho na ulit ako. Okay. Pero kung sa ngayon na nandito pa rin ako, mas gusto ko dito na. Sa ngayon dahil sa pagiging Kalingap. Okay. So kagaya ni Ruel na siyempre dito si Ruel ngayon nag-put up na ng bahay, nag-invest na dito. Si Kalingap Dan ba may plano ding mag-invest, magbahay dito sa Daet? Wala pa akong lupa dito eh. Bumili ka na? Una ko muna si siguro ang iniisip ko ngayon na tulungan na si Kuya Brooks sa kanyang bahay. Parang yun muna yung unahin at uunahin ko. Oo, syempre family first, di ba? Ako sunod nun kung anong mangyari or pag lumakas pa siguro yung channel ko, kung kayanin makapabili ng lupa or bahala na, yun na lang. Pero ngayon kay Kuya Brooks muna. Focus muna ako doon na mapabahayan sila nila. Alim yun. Ayun. Pero syempre gusto ko rin magkaroon sila yung sinama ko, yung kapatid ko. Kasi sa Manila nagre-rent lang din kami. Okay. Kaya kung pala rin makabili din ng bahay siguro sa ibang lugar kasi hindi naman sila sa probinsya din eh. Sana yung kapatid ko din sa Manila. Nandun din yung trabaho niya. Kaya bahala na si Lord. Pero may plano, no? May plano. Na hindi pa ngayon. Darating yung tamang panahon. Tama. So, pero sa ngayon, family first kay Kuya Brooks muna. Susunod kong pabahay project. Ano yung magiging plano ni Kalingap Dan? Plano sa buhay for the future. Ngayon parang naisip ko lang, yun nga, plano ko pabahayan yung isang beneficiary, si Dayan. Tapos ngayon parang nadagdagan yung plano ko ulit si Kuya Brooks tulungan. Parang
Para mas maganda rin, di ba, family first na gano'n. Pero sa sarili ko, parang enjoy pa naman ako siguro kung anong meron ako ngayon. Or parang kontento pa ako. Kontento na ako, gano'n. So, for the girlfriend, open si Kalingap Dan ngayon. Baka mayroong gustong pumila. Anong magiging plan ni Kalingap Dan sa future girlfriend kung meron? Wala eh. Wala. Naiisip. Hindi pa naiisip. Wala pang plano. Wala pang planong magpakasal si Kalingap Dan. Hindi natin masabi. Ganon. Kasi bigla na lang din darating or bahala na. Basta enjoy lang. If ever na magkaroon ng pamilya si Kalingap Dan, ilang anak ba ang gusto ni Kalingap Dan? Siguro masaya daw pag pang 3. 3. Akala ko 1 dosina. Hindi naman, mahirap na yun. Ayan, joke lang. Isang basketball team. Basketball team. Oo, kasi syempre ikaw heartthrob dito sa Kalingap. Heartthrob baga. Basta matubang. Heartthrob yan, di ba? So, mensahe mo Kalingap Dan sa mga naghahangad or gustong pasukin ang charity. Katulad lang din po ng mga pinagdaanan natin nung umpisa na talaga kung gusto mo yung ginagawa mo, hindi ka maghahangad ng kapalit. Parang kahit walang views, mahirap maghanap ng tutulungan at syempre mahirap din yung walang income nang umaasa ka sa YouTube. Pero talagang pure yung intention mo na tumulong. Ituloy nyo lang. Malay natin na nandyan yung break na bigla na lang magbo-boom yung channel nyo, may makakapansin sa inyo, makakakilala, sa makakuha na ng mga kanya-kanyang sponsors, may karoon ng community. Pag yun, tuloy nyo lang po katulad sa nangyayari sa akin ngayon. Talagang 2 taon din bago ako na naranasan na maramdaman na gumaganda ang takbo ng channel ko. Kaya yun, wag po kayo sumuko sa mga gusto mag-charity vlogger. Lagi nyo lang isipin na nasa puso nyo ang pagtulong. Nasa pagtulong. Yun po. So, Kalingap Dan, yung mensahe mo naman sa iyong mga pinsan, lalo na si Kalingap Rab, si Ruel. Ayun, sobrang proud din ako siyempre sa kanila at proud din na masaya ako na part ako ng pamilya na matubang. Kila Kuya Val na ang daming achievements, na ang daming pabahay, dami na natulungan, nila Rab, nila Ruel, at masaya ako na nakakasunod din ako sa kanila. Si Kuya Brooks, may pabahay din. Salamat talaga na part din ako dito. Kaya proud na proud ako dyan sa mga pinsan na kung na wala naman kaming hindi kami nakikipagkompetensya sa isa't isa, wala kaming inggitan or lamangan, hindi nga kami nag-uusap ng ganun or naiisip na ganun kami. Kaya masaya kami kung ano meron kami ngayon, kung ano nangyari sa buhay namin. Masaya ako sa kanila. Yun. Mensahe mo naman sa mga tiyo mo, lalo na kay Kuya Awi and Kuya Val. Tito Val, hindi ko man yan ganun ka-close pero napakabait niyan. Hindi ko nakakasama lagi. Salamat kasi tinanggap nila ako dito. Welcome nila ako ng Tita Edna sa Kalingap at sa bahay ni Kalingap Rab. Okay sa kanya, nandun ako nakatira. Thank you din kay Tito Awi na nandito na sa Daet, na kasama na natin. At kay Kuya Brooks, pagpatuloy niya lang yung pagiging mabuti niyang tao at ama. Siyempre kay Alim yun din. Sa ating mga supporters, Kalingap Dan, sa mga Kalingap community natin, sa lahat ng nanonood ngayon, ano po mensahe mo? Thank you po sa suporta niyo sa amin buong Kalingap, sa mga partners, sa pagmamahal niyo sa amin. Maraming salamat po. Sana ay wag po kayo magsawa na suporta ng lahat ng mga charity vloggers at tulungan niyo po kami na makatulong din po sa ibang mga nangangailangan. Thank you po. Ayan. Maraming salamat Kalingap Dan sa iyong oras.